I have different types of contents depending on the need of my audience. By the way, if this is the first time that you're seeing me, hi, my name is Mary, and everyday nagpo-post ako ng bagong videos so pwede nyo sundan na some sort of roadmap kung gusto nyo na maging freelancer, virtual assistant, or gusto nyo na mag-work from home gamit ang computer at internet. And sometimes, tinatanggal ko rin yung intro ko na yon kasi medyo mahaba siya. But at the same time, para doon sa mga hindi pa nakakilala sa akin and they're kind of curious kung paano nga ba yung freelancing, edi nilalagay ko siya para alam nila na, okay, so this person posts about freelancing, ganyan. Anyway, going back, so depende sa need ng audience ko kasi may mga questions naman na kaya ko sagutin ng 1-2 minutes. However, may mga questions na gusto ko as detailed as possible. Pinipilit ko rin kung kaya kasi minsan hindi nakakalusot yung pagpapakita ko ng screen. But kung kaya, pinapakita ko ng step-by-step process. Kasi meron namang mga questions na kayang sagutin ng madalian at may mga questions na nangangailangan ng paunti-unti, step-by-step, ipapakita mo kung paano. Ganon din sa mga trainings. May mga tao kasi na ang learning style nila, mabilis sila maka-pick up, ganyan, mabilis nilang nasusundan, kaya na nila mag-multitask. Meron din naman mga mentees na kailangan medyo aakayin mo, medyo hahawakan mo yung kamay nila, ganyan. And kailangan ipakita mo step-by-step para lang maintindihan nila yung process. Now, if you want to be a freelancer, I think one thing that you have to train your mind and one thing that you have to parang practice din is multitasking. And when I say multitasking, hindi yun yung mga apat ng ginagawa mong bagay na sabay-sabay. Kung hindi, simpleng-simple, makinig ka ng audio or manood ka ng YouTube, pagkatapos itry mo na i-type habang pinapakinggan mo. When it comes to being detailed, I think isa din kasing tulong sa akin sa pag-create ng contents is because yung experience ko, I've been creating, hindi ko alam, ilang libo na processes yung na-document ko because I do operations management. And part of my role is to create standard operating procedure for clients and their businesses. So, sabi ko nga kanina, practicing ninyo unti-unti na kaya nyong gawin to by listening to audio or watching video tutorials pagkatapos itatype nyo siya sa Word document. Let me show you a quick practice na pwede nyo rin gawin. So, punta kayo dito sa YouTube account ko. Pagkatapos dito sa task, i-click nyo playlist. I-click nyo tong hindi na for this 2024. Meron ng 3 tasks na nandyan. What you wanna do is i-click nyo yung unang video. Open kayo ng new tab pero i-separate nyo siyang ganyan. So, bali 2 tab yung open niyo side by side. Pagkatapos, i-click nyo tong waffle icon. Hanapin nyo docs, click nyo lang yan. Pagkatapos, dito i-click nyo blank document. May bagong update nga pala ang Word doc ngayon. So, meron na siyang mga templates na ganyan. Meeting notes, email draft, more. But for today, practice lang tayo mano-mano. So, habang pinapakinggan nyo yung video ko dito sa kabila, tinatype nyo dito yung mga sinasabi. The goal here is for you to practice na nagtatype ka ng naririnig mo. And actually, this is an exercise na nakakatulong para do sa mga hindi pa masyadong sanay na gumamit ng Word document. Task to ng General Virtual Assistant. So, no matter what position you want to take on or what role you want to take on kapag gusto mo na maging freelancer, this is something na medyo common na ginagamit. Anyway, hope this helps. Comment any questions you guys have about working from home. Follow for more work from home chismis. Bye!